everybody! Welcome back to my channel! And for today's video, ang pag-usapan po natin ay itong issue ni Orange and Lemons and also kay Francine Diaz. So, ito po yung aking reaction video tungkol dito. Hindi ako usually nagbibigay ng mga parang reaction video sa mga issues kasi iba po talaga yung mga content ng aking ina-upload dito sa aking channel or sa aking Facebook. Pero sa dami po kasi nang nababasa ko, basher ni Orange and Lemons, basher po ni Francine Diaz. So parang naisip ko, mukhang kailangan ko rin po magbigay ng aking point of view. Pero disclaimer po, hindi po ako professional commentator. At the same time, hindi po ako fans ni Orange and Lemons and ni Francine Diaz. Na-idolize din ako mga celebrity, pero nung tumatanda na ako at busy na ako sa pagtatrabaho, marami na akong iniintindi, medyo hindi na po ako ganun talaga naka-avid fans talaga ng mga celebrities. Nagpunta si Orange and Lemons and si Francine Diaz doon sa San Jose, Mindoro Occidental. Para po yan sa isang event ng politician, governors and vice governors po na meron pong speech doon sa San Jose. So, dito po sa video clips na ipapakita ko, hindi ko na po in-upload ng buo yung video. Kumuha lang ko ng mga clips doon kasi iniiwasan ko rin po na makopyright po tayo. Sa first clip, May gusto ayan po, panoorin po natin. Hi sa inyo ngayong gabi. Naka-ready na ba ang mga camera? Ayan po, Palakpakan po mapapansin natin. nyo po, dito po sa first clip na nandito sa aking screen, makikita nyo doon na habang nagsasalita yung host, ay nasa stage na po si Orange and Lemons. So more on nagte-testing na sila ng kanilang music, ng kanilang instrument kasi kailangan pa rin po diyan sound check kasi baka po may napihit, may nabago po na timbre dun sa mga instrument nila. Kailangan po nilang timplahin yon. Pero habang po nagsa-sound check po si Orange and Lemons, tinawag po ni host si Francine. Kaya ito si Francine ay umakyat. Kumanta po si Francine na kanta ni Taylor Swift. And then po, makikita nyo rin po na parang nagulat po si Orange and Lemons. Yun po nasa likuran niya. Dahil po, supposedly, nagsa-sound check na nga po sila bago po sila mag-perform. Tapos biglang si Francine ay tinawag at pinaakyat ng stage. At ayun, kumanta na nga po si Francine. Pero gusto ko lang manghihingi ng paunhin, pero kailangan kong sabihin to para sa mga artist na kasi dapat kaninang 11 pa kami dito eh. So sana naman walang sumisingit. Yun lang. Pagkatapos ni Francine, nag-perform na po si Orange and Lemons at sila po yung huling nag-perform. May hindi po napigilan na magsalita po ng Orange and Lemons, especially po ng kanilang lead vocalist. So, eto na po yung aking reactions dito po sa mga napakita ko pong clips. Una po, feeling ko sa reaction po ni Orange and Lemons ay normal lang po na mag-react po talaga sila. Kahit naman po tayo siguro, no, pag alam natin yung list ng pagkakasunod-sunod at merong nauna sa atin, ang unang dating sa atin agad nun, may sumingit. Hindi na po natin pag-uusapan nang hindi nasunod yung oras. Kung ano yung 10, naging 11, yung pang 11, naging 12, yung pang alas 12, naging alauna. Hindi na po natin yan titingnan kasi delay na nga po. Pag naumpisa na po ng delay, pwede po sunod-sunod na po yan hanggang matapos. Late na po lahat yan. Kung si Francine ang naunang dumating sa event, pero sa listahan po, si Francine pa rin ang dapat na huling mag-perform. Siyempre po, kahit na mauna po si Francine sa venue, pero mas late pa siyang magpe-perform, samantalang si Orange and Lemon, mas mauna magpe-perform, pero mas late dumating, hindi po yun titingnan as long as si Orange and Lemon ay dumating sa nakasundo ang oras. Sinisiguro po ng mga celebrity o ng mga performer na hindi po sila malilate doon sa event nila. Kaya para ma-make sure po nilang hindi sila mahuli, minsan po talaga ahead, sobrang aga po, pumupunta na po yan sa event. That's why po siguro si Francine talaga ay maagang dumating. Ako, nababasa ko na kahit ganun daw, dapat nagpaka-gentleman na lang daw sana si Orange and Lemons. Dahil syempre babae yun at napaka-iksi lang naman ng performance ni Francine. Mga ilang minutes lang kasi yung kanta lang naman, isang kanta lang ni Taylor Swift yung pinorform niya at nagkaroon siya ng
parang introduction, syempre, at the same time, yung pag-thank you na rin dun sa nag-invite sa kanya sa event. So, maiksi lang po yun. Po ni Orange and Lemon, regardless po kung reasonable po yung dahilan. Syempre, tao din naman po yan. Normal lang na. Syempre, naiinis din, nagagalit din, baka pagod na, tas ang tagal nag-antay, yung mga ganon. So, pero para sa akin, hindi po yun excuse para po na kumilos ka po ng ganon. Sa site ng mga basher ni Francine naman, ang sinasabi dito, bakit kasi sumingit? So, bakit alam naman niya na magpe-perform siya ng glass? Bakit siningitan niya si Orange and Lemon na nakita na nga niyang nandun na sa stage? Dito naman po sa case na reaction ko naman dito sa site ni Francine, tingin ko kasi dyan, kung ikaw ay tinawag na ng host, ayan naman hindi ka umakyat. Doon naman sinasabing ni-request ng management ni Francine na isingit na siya. Kasi nga naman, although wala siyang magpe-perform, ang tagal na niya naghintay doon dahil kagaya nga na nabanggit nila ay maaga dumating si Francine doon. Okay naman po sana yon. Wala namang problema doon kasi totoo naman talaga nagantay na siya matagal tapos sobrang delay na tapos maaga pa siyang dumating. Pero kung nag-okay ba ang Orange and Lemon na mauna si Francine sa kanila. So kung nag-agree po si Orange and Lemon na okay lang na pasingitin na natin si Francine, I think wala sana magiging problema na ganon. Pero sa case nito, I think parang hindi yata aware si Orange and Lemons. So, overall, ang tingin kong may problema talaga dito ay yung organizer. Kasi si host po, usually po ang host, meron lang po yan na copy ng takbo ng program. Kung meron pong advice si organizer na babaguhin po doon sa takbo ng program, aabisuhan lang po si host. So, hindi po natin pwedeng sisihin si host na bakit tinawag si Francine. Diba? Eh, kung in-advise sa kanya ng organizer, imbis na si Orange and Lemon, tawagin mo muna si Francine. So, kung pinayagan nyo ng organizer, dapat they take responsibility din pagdating doon na siniguro nila na sa other side nung masisingitan ay okay ba sa kanila. So, dun sa side na yun, I think, hindi naman dapat mabash si Francine sa case na yon. Ang tanong, sisisihin ba natin ang organizer? So, kung sinasabing hindi nila control ni Orange and Lemon, di kasalanan ni Francine Diaz yun, at yun ay organizer. Pero ang tanong, si host din, hindi din natin pwedeng sisihin kasi nga, taga-host lang po yun. Minsan po, kahit naman sa mga programs, diba, nag-hire tayo ng mga host para do sa event. Binibigyan sila ng copy ng program, ano yung pagkakasunod. Kung nagkaroon ng aberya, inaabisuhan natin ang host na ito na lang muna ang ipasok mo, ganyan. O ito, singit mo si Francine, ito muna. So, nag-a-announce lang po yan. Yan lang po ang trabaho ng host. So, si organizer po, ang facilitator po ng buong event na yan ay si organizer. Pero, dapat ba nating sisihin si organizer? Partly yes, partly no. Kasi sa partly yes, oo, kasi kayo yung nag-organize dapat sinecure nyo na magiging smooth yung magiging flow ng event hanggang sa matapos. Walang magiging issue. So, sa part na yon, parang masasabi ko, may lapses talaga si organizer. Pero, paano kung ang ganito ang case? Si organizer ay inabisuhan lang din ng mga politician na nagbayad para magkaroon ng event na yon. Paano kung sila naman nag-advise kay organizer na iunahin muna si Francine? So, kung yung mga gumastos, yon, yung nag-sponsor, yung nagbayad, kung siya po ang nag-request dito sa organizer, abay, hindi rin natin pwedeng sisihin si organizer. Dito naman po sa mga speech ng politician, hindi po talaga yan kontrolado minsan kasi minsan kahit naman sabi mong kada po mag-i-speech, meron lang po kayo ganito, 30 minutes, so hindi po maiwasan talaga. Minsan pag marami na po silang ini-speech sa stage, nakikerry away po yan, o minsan bigla nila maalala mayroon pa silang mga gustong sabihin, so hindi po maiwasan nag-e-extend. So, yun lang po. Thank you so much po sa panonood ng aking reviews. Again po, tayo pong lahat ay may kanya-kanyang opinion. At kung nagdi-disagree po kayo sa aking sinasabi, ay open din naman po ang aking channel sa pag-accept ng inyong mga opinions. Again, wala pong mali sa opinion dahil ito po ay sarili po natin na pananaw. Lahat po kayo ay welcome sa aking channel. At kung kayo naman po ay first time lang mapanood itong first time lang na naligaw,
dito sa aking channel at hindi pa po nakasubscribe, abay, i-hit nyo na po ang red button po dito sa baba po ng aking screen na makikita nyo. At i-hit nyo na po yung subscribe button. At kung napapanood nyo naman itong video na to sa aking Facebook, follow na rin po kayo kung hindi pa po kayo nakapollow. And thank you so much mga kabrati for watching. And see you on my next video.